I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Oh, may updates tayo mga best. Nako. Grabe talaga si Ombudsman Remulla, ano? Direct to the point kaagad ang kanyang sinasabi. So, I think may ebidensya ito, malakas. Bakit kanyo? Alam din po natin si Martires sa kanyang panahon, parang wala po tayo nakikitang mga achievement na kanyang nagawa baga sa kanyang pagiging ombudsman. Sabi nga, natutulog yung mga kaso, no? Bakit kaya? Hindi natin alam. Pero dito nyo malalaman kung bakit sabi ng ibang tao, yung mga netizen na nagko-comment, natutulog yung kaso. O ito, sabi po ni Ombudsman Remulla. At alam din po natin si Joel Villanueva ba, no? Alam nyo naman kung saan siya nasasangkot, di ba? Sa flood control issue. So, ito guys ang pinaka punto dito, ito si Martires. Ano ang ginawa niya doon sa kaso na Joel Villanueva? Tayo dito, hindi tayo nagpapaligoy-ligoy, no? Kasi hindi tayo nagla-live, nag-upload tayo. Pero ang pinaka-bottom line or pinaka-punto dito, yung pinaka-puno nung issue. Sabi ni ni Ombuds Remulla, mga kababayan. Pakinggan nyo, basahin ko, okay? February 15, 2026 today. Ayan. Shout out sa mga Marcos Loyalty supporters, Filipino and OFW. Ayan, kahapon ini kumbaga pinos, pero ngayon ko lang nakita, dumaan sa wall ko. Sabi po dito guys ng Abante News, Boying Remulla, Samuel Martires, hinugot ang kasong criminal versus Joel Villanueva. You see? Ayan. Lagi ko nga sinasabi, walang usok na hindi muusok. 'Di ba? Walang usok na hindi uusok. Yan. Sabi sa inyo Parang ika nga, mayroon isang salita na you can hide but you can run. Hindi, you can run but you cannot hide pala. Baliktad no? Ayan. Para kompleto detalyado. Basahin po natin mga best. Kayo guys, ano po ang komento nyo dito? Lumabas din ang katotohanan. Sabi sa inyo wala talagang kakwenta itong si Martires. Hindi lang dinismiss ni dating Ombudsman Samuel Martires ang kasong administratibo para mapatalsik Senado si Senator Joel Villanueva. Binasuran rin nito ang kasong kriminal laban sa senador. See? MGOS. Ano kayang kapalit mga kababayan? Wala akong source pero in my own opinion, my thoughts or thinking lamang, palagi ko, babagsakin ka ba naman ng milyon? Why not, di ba? You can dismiss the case. Oh my goodness! Walang kwentang ombudsman ito si Martires. Grabe ka, ha? Ayan, kaya nga, alam nyo, napakahalaga yung mga political content creator na nag-i-spread ng good news. Bakit? Kasi nai-inform ang taong bayan. Well guys, I'm including myself. Sa totoo lang, ito lang po ang maitutulong natin sa sambayan ng Pilipino. Of course, sa kasalukuyang administration to spread the good news. Tulad nito, ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla, kakasuhan na sana ng Ombudsman si Villanueva kaugnay ng 10 milyong pork barrel scam, pero binawi ito ni Martires. Tingnan mo, kawalang niya talaga. Walang awa ito, walang puso sa mamayang Pilipino. Kayo, mga kababayan, gusto nyo ba ibalik yung nag-appoint sa kanya before? O yung kadugo niya sa 2028? Of course not. Baka mas malala pa dito mangyayari sa bansa. Di ba? Walang mangyayari sa atin kung ganito ang isang ombudsman tulad ni Martires.
alam niya na nagkasala ito. May ginawang katarantaduhan, pero ang ginawa niya, wala dinismiss. Oh, you see? Wala stick talaga. Whew, sakit sa damdamin, naksaman. Oh, ayan, no? 10 million pork barrel? Scam, pero binawi ito ni Martires. What the hell? Tindo mo, Chong. May case na yan eh. Pina-withdraw. May criminal case dapat i-file kay Joel. Pina-withdraw lang ni Martires. Oh, see? Malinaw na malinaw. Mas malinaw sa sikat ng araw. Paglalahad ni Remulla sa kanyang programang executive session sa DCRH nitong Sabado. Oh, goes. Grabe kayo, guys. Oh, learning lesson. Kaya wag na natin iboto yung mga galamay, yung mga apelyido na nag-appoint nito kay Martires. Noong October 2025, nabisto ni Remulla ang secret decision ni Martires noong Hulyo 2019 sa ginawang pagbasura sa desisyon na natanggalin si Villanueva sa Senado. Oh, goes. Wah, grabe. Palagay ko, no? Kailangan talaga maimbestigahan ito at bigyan ng aksyon kaagad. Ay nako, mga kababayan. Sa totoo lang, 'di ba, ito si Villanueva nagpe-preach ito sa church. Oh, tingnan nyo. Oh, sabi nga doon sa Biblia, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Ginagamit ang pangalan ng Diyos para sila ay guminhawa. Oh, sa panlilinlang sa kapwa-tao. Oh, di ba? Biblical po 'yan. Noong 2016 pa inilabas ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales ang desisyon para sipain si Villanueva sa Senado dahil sa PDAB scam, pero noong 2019 binasura ito ni Martires. Oh, you see, guys. Oh, ayan. Si dating Ombudsman Conchita Carpio. Oh, anong ginawa ni Martires nung siya inapon? Binasura. Di ka ba namang siraulo? Wow. Grabe. Grabe na talaga. So, masasabi kaya natin, ang pinakapalpak na administrasyon, isa sa pinakapalpak na administrasyon sa kasaysayan ng Pilipinas, siguro kay Digong. Isa na si Digong doon. Diba? Wala yung mga inapoint niya, walang kakwenta. Mapagsamantala rin eh. Oh, biro mo ba yun? Binali yung kaso. Binanggit ni Remulla na walang nakakaalam na binaliktad ni Martires ang desisyon ni Morales. Matatandang hindi ipinatupad ng Senado ang desisyon ni Morales laban kay Villanueva dahil umano sa kawalan ng jurisdiction. Woo! Tinanggal yung jurisdiction. Ang pinairal, yung kamalian. Ika nga, yung pagbabaliktad sa kaso na binasura ni Martires. Yun. Wala naman talagang jurisdiction eh. Kasi hindi niya naman talaga ginawan ng paraan para maisampa yung kaso ni Joel Villanueva. Anong ginawa niya? Binasura. Diba? Dinismiss. Yun ang jurisdiction ni Martires. Ay, nako. Kahit sino sa inyo, yung klaseng mga ganitong klaseng in-appoint ng isang pinuno, nasisilaw, kung ano man ang binagsak sa harapan. Diba? Oh, wow, grabe. Ito uulitin ko, in my own opinion, my thoughts, my thinking, siguro nga, kaya binagsak, baka tinambakan ng bandol-bandol. Diba? Oh, sabi nga ng mga nagko-comment, guys. Oh, Martires should also be held responsible for his wrongdoing. Dapat lang. Hindi basta-basta magsasalita si Ombudsman Remulla pag walang sapat na ebidensya. Of course, mayroon. Oh, di ba? Pinaglalaroan lang nila ang batas. Correct. Kasi ang batas sa panahon ni Digong nasa mga kamay nila. Pero yung totoong batas, wala. Tinago nila. Oh, hindi nila in-apply, inatsipwera. Binaliwala ang totoong saligang batas. Ang batas ng panahon ni Digong, sila. Why? Kasi sila ang nasa power. Kung tutuusin, para sa akin, abusing power yung ginagawa nila. Hindi lang si Digong, pati si Martires.
Oh, yan, pulpul na isang manggagawa ng gobyerno. Hindi ka naloka. Political weapons para sa minority bloc, iniisa-isa na para sa impeachment ni Sara. Oh, hindi yun ang reason. Hindi iniisa-isa. Yun po ay ang batayan doon is nagkakasala sila. Oh, issue nila sa flood control, mayroong commission or kickback, mayroon silang percentage. Yun po ang totoong reason doon. 'Di ba? Oh, kaya nga lagi natin sinasabi, walang usok na hindi uusok. Lilitaw at lilitaw 'yan. Lalo na pag ang nakataya diyan is pera ng taong bayan na kung saan pinaghihirapan ng sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng pagtatrabaho. They are paying their taxes. Oh. Mabigat na yan. Mabigat na pagkakasala yan. Bakit? God is watching us, guys. Alam ng Diyos yun. Pinaghirapan ng taong bayan. So, ang Panginoon kumikilos in so many ways, guys. Sa totoo yun. Mabibigla na lang tayo, nabubunyag, na-i-expose yung kalukuhan, yung pagnanakaw sa kabanang bayan. Like for example, yung ginawa ni Pangulong Marcos Jr. Oh, ginamit ng Diyos si PBBM para i-expose yung talamak na nakawan sa pamahalaan na dekada na po na nangyayari. Sa panahon pa lang ni PBBM nangyari. Pero we are glad, guys, that we have a very kind president, a very brave president. Lahat in general. Walang takot, walang sinasanto. Ayun, dami nakulong. O ngayon, slowly by slowly, makukulong yung dapat makukulong na mas mataas pa. They are under investigation. O, di ba? Kasi nasa pwesto kasi sila eh. Hindi naman basta-basta na ikulong mo sila kaagad. No, dadaan sila talaga sa proseso yan. Dahil sila po ay politician, lalo't nasa active pa sila ngayon. So, kailangan due process din talaga yan, no? Oh, ano tawag noon? Double homicide. Oh, ayun, sabi. Wither lang yan. Hindi wither yan. Hindi lang wither. Nagkakasala yung tao eh. Oh, 'di ba? Sinasadya yan dahil nasisilaw siguro sila. Kailangan pa ba ipaliwanag yan? Daming nagagawa na pera. Hindi nila ginagampan ng mabuti ang kanilang tungkulin. Iyon ang tama. Totoo naman 'yun. Pabaya sila. Kasi nga nasa posisyon sila. Abusing power. Hindi lang yung nasa taas, pati sa baba. Nako. Daming issue kaya sa Duterte administration. Secretary ng DepEd. O, di ba? Kinasuhan ba ng graft? Secretary Briones. O, yung DOA, si Duque, graft din. O, Secretary ng DOH, si Duque, at saka si Mr. Lau, anong kaso? Graft din. Oh, sasabihin nyo malinis ang Duterte administration? Wow, grabe kayo. Sa PCSO lang eh. General Manager ng PCO, si Garma. Magkano anong sinabi ni dating Congressman Dan Fernandez? 90 billion ang nawala sa PSO. Dahil siya ang manager that time. Oh, naputol lang eh. Hindi na ituloy. Yung Quadcom, patapos na kasi. Oh, I don't know. Biro nyo yun? Ang dami. O, tapos sasabihin nyo sa Marcos administration, ang talamak na korupsyon, nagkamali kayo. Yes, tama po yun. Bakit? Tinambak sa kanya eh. Kasi yung mga nagnanakaw dati, tinuloy nila hanggang sa Marcos administration. Ang akala nila, hindi sila matitimbog. O, ano ngayon? Nga, in-expose mismo ng Pangulo. O, di ba? Maparusahan ang maparusahan dapat. Pero nakita nyo naman, may nakulong. Isa na yan si Diskaya, the rest. O, di ba? Kaya abangan po natin yung iba pa na yung mas mataas na posisyon. Ngayon, dahil ni-expose ni Pangulong Marcos Jr. yung talamak na korupsyon pag nanakaw sa kabanang bayan na yung mga ibang politician sa bansa. O, anong ginawa nila? Binaliktad. Si PBBM ngayon ang mastermind kuno. What? O, kaya nga ipinanganak yung BBM impeachment O, anong ginawa? Binasura ng House of Representatives sa Committee on Justice nga. Binasura na Hanggang doon. Tingnan nyo kung gaano katalino yung mga tao na yun na bumuto because they all know kung ano ang totoo.
Ay, yung hindi mga bumuto, yun, kampi sa mga ano yun siguro. Sa mga walang kakwenta-kwentang tao. 'Di ba, mga kababayan? Sus Maria Josep, grabe talaga ito si Martires. No, ayan, no? O, 'di ba? Boyeng Rimulya, Samuel Martires, hinugot kasong kriminal versus Joel Villanueva. May case na yan eh. Pinawithdraw. May criminal case dapat i-file kay Joel Villanueva. Pinawithdraw lang ni Martinez. What? See, guys? Ano ang opinion nyo dito? Anong thoughts nyo? Anong thinking nyo? Anong masasabi nyo dito? Di ba pulpul? Ayan. Kaya, pasalamat tayo kaya Ombudsman Trimulya. Isa ring matapang. 'Di ba? Walang sinasanto. Pawang katotohanan lamang. Malakas ang intel niyan, kaya alam niya. Hindi mo basta-basta magsalita niya na walang sapat na patunay, 'di ba? So yun guys, ang aking pinaka latest updates video. Thank you guys for watching. See you again on my next uploads. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong updates. Okay? Bye and bye-bye. God bless Philippines. There's more guys. Bye everyone.